mo'y pagdiwang ng tunay na pistahan ng kabutihan ng ating Panginoon, sapagkat siya'y naparito, kaya dapat namin natin siyang purihin at sambahin. Tayo po lahat. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, ang manunubos sa Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, ang manunubos. Pista! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, ang manunubos sa Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, ang manunubos sa Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpuni, ikaw lang Panginoon ng mga hari. Sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala, sa'yo lang ibibigay aming pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, aming manunubos. Pista! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, aming manunubos sa Jesus. Tulad mo'y kapuliran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. 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 Tulog mo sa aking kaligtasan. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, ang manunubos sa Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, ang manunubos sa Jesus. Sa lahat ng panahon, lahat ng panahon, dapat ipagpuni, ikaw lang Panginoon ng mga hari. Sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala, sa'yo lang ibibigay aming pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin sama-samang purihin ang isang Diyos, ang manunubos sa Jesus. Hallelujah! Pupurihin natin ang sama-sama ang ating Panginoon. Salamat Panginoon ang pamilya at paglaman. Hallelujah, Lord God. Lord, you are holy, and everything that is present, we declare that you are the King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is
Hallelujah to you, our King. Lord, every creature that is in heaven and earth will say that
you are the King of kings and the Lord of lords. Every knee will bow, and every tongue shall confess. Lord God, we thank you for your holiness, for your righteousness, O God. The heaven declare your holy. Hallelujah, Lord God. Lord, we thank you. And right now, O God, we want to give you the highest praise and all the glory. Hallelujah, Lord God. To you all of this, O God. In Jesus Christ's mighty name, everybody will say, Amen, O God. Amen, Lord God. Amen, Lord Jesus. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Tayo po ay nasa ikalawang linggo na po ng buwan ng Agosto o ng kalawang linggo ng month of August. Talaga naman na napaka-bilis po ng panahon. At sa mga pangyayari po ngayon, hindi natin namamalayan. No? Yung paglipas ng panahon, hindi po natin alam na tayo pinasa August na pala at mag-Beber months na naman. At ang isipin ng mga tao ngayon ay yung Kapaskuhan. But then anyway, bago po natin isipin yung bagay po na yan, ito po yung pag-usapan natin ay alam ko po na makaka-relate po tayo sa mensahe ng ating Panginoon sa araw nito. Sabi nga po natin kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Ito ang kasabihan na madalas na marinig natin every time na may mga taong napapahamak o napapagpala. Para sa atin, ang mga bagay na nangyayari ngayon ay bunga na desisyon o mga bagay na ginawa mo kahapon. Meaning to say, kung anong ginawa mo kahapon, ang kahinatnan niyan ay mangyayari sa araw ng bukas. O yung mga nangyayari ngayon sa iyo, ito ay bunga ng mga pagpapasya na ginawa mo kahapon. O yung mga decision na ginawa mo, o yung mga bagay na itinanim mo. It means, ano man ang iyong ginawa, darating at darating ang panahon na makikita mo ang bunga nito. Ano man ang iyong itinanim, tsak may magiging bunga ito. Maaaring ito ay mabuti at maaaring din naman na ito ay masama. Maaaring ang bunga ay makikita agad at maaaring din naman na matagal pa bago makita ang bunga. So ang lahat ng ito ay depende pa rin sa kalooban ng Diyos. So sa spiritual, sabi nga ng Panginoon, sa aklat po ng 2 Pedro, chapter 3, verse 9, actually, maraming pangako ang Diyos sa atin. At marami siyang gustong gawin. At isang bagay po na gusto niyang gawin itong bagay na to, pero hindi pa po niya magawa-gawa. Sabi nga sa 2 Pedro ng chapter 3, o chapter 3 po ng 2 Pedro, verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong yon alang-alang sa inyo. So pag sinabing alang-alang sa inyo, alang-alang sa ating lahat. Para kanino po ba yun? Bakit hindi pa niya tinutupad ang pangakong yon? At sabi nito ay alang-alang sa atin. Ituloy po natin. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ganon kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sa pasimula po natin, sabi natin, kung ano yung itinanim mo, ay siya rin aanihin mo. Kung masama yung itinanim mo sa iyong kapwa, huwag kang magtaka pag dumating yung panahon na ikaw ay aani rin ng ganon. Dahil ito po yung prinsipyo ng Biblia. No? Kung ano ang tinanim mo, ay siya mong aanihin. Kaya nga pong pag-uusapan po natin ngayon, whatever a man sows, he will also reap. Ano man daw po yung itinanim ng isang tao, ay aanihin niya din. Actually, napaka-common po nito. Kung ating pag-uusapan itong verse po nito, sa Galatians, siya pong pinaka-main verse po natin, ay napaka-common po. Kaya lang ang tanong, nare-realize po ba natin o napapagtanto po ba natin bakit ganito ang sinabi ni Pablo? Kaya nga kung babasahin po natin Galatians chapter 6 verse 7, sabi nito, no? Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. At kung tingnan po natin, tuloy po natin, verse 8, sabi po dito, no? Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan.
Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Okay? So sabi sa verse 7, wag daw natin akalaing madadaya natin ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanin. Alam niyo bakit? Kasi ang Diyos po hindi natutulog. Ang Diyos ay laging nakatunghay sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni Tita ni Sister Listela sa Wednesday, di ba? Ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay all-knowing. Kung ayan niyo pong kung inyo pong babalikan at kung napanood po ninyo, yung mensahe po ng ating kapatid na si Tita Lisel, malinaw po doon. So dito po sabi nito, no, ni Pablo, never natin na madadaya ang Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kung ano ang itinanim, yun din ang kanyang aanihin. At kung titignan natin verse 9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. So, alam niyo na kung ano pag-usapan natin ngayon. Pero alam niyo po ba, bagaman ito yung common verse, I'm sure sa pag-uusapan po natin, sa topic po natin ngayon, maaaring din po sa atin ayaw pag-usapan itong bagay na to. Pero kailangan po nating pag-usapan. Okay? Sabi nga natin, balikan po natin, no? O tingnan po natin to. Binanggit ko po ulit alam yung tao kasi masyadong matalino. No? Sa sobrang talino ng tao, yung mga bagay o let's say kasalanan ay ginagawa niyang legal. No? Sinasabi dito, no? Yung daw pong kasalanan ay ginagawa pa rin pong legal. Kasalanan na nga ay ginagawa pa rin tama. Pero alam niyo po ba, number one, sin is still sin. Kahit ano gawin natin, ang kasalanan ay mananatiling kasalanan. Wala tayong magagawa dun. Biblically speaking, ang kasalanan ay kasalanan. Hindi natin pwedeng baliktarin. Pero, dahil ang tao ay napakatalino at dahil ang tao ang gusto nila ma-please yung ginagawa nila, anong ginagawa ng tao ngayon? Sabi natin, di ba? Killing unborn babies is now called pro-choice. Meaning, no, yun daw pagpatay, yung sa mga bata na hindi pa naisisilang, dati tawag natin dito abortion. At alam natin na abortion ay kasalanan. But they call it what? Pro-choice. Ibig sabihin, choice mo yan eh. Okay na yan. Okay? Then murder of the old, infirm, and retarded is called euthanasia. Meaning to say, good death. No? Pero ito lang po, ang murder ay murder. Ang pagpatay ay pagpatay. Pero ang ginawa nila, this is what they called euthanasia, na ibig sabihin, mabuting kamatayan naman ito eh. Kaya okay lang na magpasya na yung mga mahal natin sa buhay kung ang tabang ito ay papatayin na o hindi. Okay, so meaning to say, di ba gina-justify? And now adultery is now called a relationship. Imagine, di ba? Yung daw pong adultery ngayon, ang tawag doon ay relationship na lang. So meaning to say, tinatanggal nila yung immorality ay yung ginagawa nilang moral. O yung immoral, ginagawa nilang moral na okay na lang. Ganun po ang tao. Let's say, homosexuality. Diba? Ang tawag ngayon dyan ay gay lifestyle. Lifestyle yan ng mga homosexual eh. Diba? Para sa kanila, they can always justify yung mga bagay na mali. But, ang sabi ng Panginoon, but the Bible condemns those who try to turn morality upside down. Ibig sabihin, ang Biblia mismo ay against sa mga bagay na ito. Na ang gagawin mo, yung mga immoral ay gagawin mong moral. Babaliktarin mo kung ano yung mali. Gagawin mong tama. Kung ano yung tama, gagawin mong mali. Ganito po ang tao ngayon. Kaya nga po sa aklat po ng Isaiah eh. Kung dadalhin ko po kayo sa aklat ng Isaiah, chapter 5, verse 20, ang sabi nito,
kawawa kayo. Mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama, at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman, at ang kadiliman ay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Malinaw po dito, sabi ni Isaiah, no, kawawa raw tayong mga baligtad ang isip. Meaning to say, yung kasalanan, ang kasalanan ay kasalanan, and yet, pinipilit pa rin natin ito i-justify. Para lang maging tama yung ginagawa natin sa harapan ng mga tao. Pero sa ayaw at sa gusto natin, ang dapat na makita natin, o ang dapat na isipin natin, ang ginagawa ba natin ay tama sa paningin ng Diyos at hindi sa paningin ng tao. Huwag tao ang tingnan natin. Yung bang ginagawa mo ngayon, tama ba ito sa paningin ng Diyos? Ganun po ang nangyayari ngayon. Kaya nga, sa sobrang talino ng tao, hindi mo na maintindihan kung ano ba yung tama ngayon at kung ano ba talaga yung mali. Pero kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, malinaw. Sabi rito, no, ni Juan, sa 1 John chapter 3 verse 4, o sa unang 1 chapter 3 verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag saan? Sa kautusan. So malinaw po rito. No, wala kang makikita sa Biblia na ginastify ang isang bagay na paglabag sa kautusan. Na anumang paglabag sa kautusan, ito ay isang malaking kasalanan sa ating Diyos. Ikalawa, sabi natin kanina nung una, sin is still sin. Ang kasalanan ay kasalanan. Kahit na anong gawin natin, hindi natin ito, may justify. The number, sabi ko dito, no, hindi may tatago ang kasalanan habang buhay. Di ba? You cannot hide your sin forever. Or sin cannot be forever hidden. Hindi may tatago ang kasalanan habang buhay. Ba't natin pinag-uusapan to? Now, tignan natin to, no? Sabi natin, number 1, hindi natin mapagtatakpan ang kasalanan. Tama? Sin cannot be covered up. Kahit ano gawin natin, sisingaw at sisingaw yan. Lalabas at lalabas yan. Parang ganito lang yan eh. Kung may tira kang kanin at siya ay nasa kaldero, kung titignan mo yung kaldero, lalo na kung ito ay rice cooker, napaganda, di ba? Napaganda, parang walang nakatago. At hayaan mo lang siya. Okay? Pero magugulat ka one day, may sisingaw na amoy. Ano yung amoy? Amoy panis. So it means, kahit na anong takip ang gawin mo doon, sisingaw at sisingaw yun. So hindi natin mapagtatakpan ang kasalanan. Sin cannot be covered up. Okay? So tingnan natin ito. Sa Kawikaan, chapter 28, verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit, kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Hindi na po, di ba? Sabi daw dito, no? Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Kung alam mo na ikaw ay nagkamali, kung alam mo na ikaw ay nagkasala, at ito ay patuloy mo na pagtatakpan, hindi ka mapapabuti. Lalo ka lang mapapasama. Ngunit, kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ito yung malinaw dito. Ito yung maganda dito.
Di ba? So bakit mo pipiliin na pagtakpan ang pagkakamali mo? Kung ang gagawin mo naman ay magsisisi ka at magbabalik loob ka sa Diyos, then automatically, kahabagan ka ng Diyos. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay hindi niya pwedeng kontrahin. Okay? Kailanman ang Word of God ay hindi pwedeng kontrahin ng Diyos mismo. Pag sinabi ng Diyos, nakahabagan niya yung mga taong nagbabalik loob at nagsisisi, ito ay kanyang kahabagan. So kahit na ano gawin natin, hindi natin mapagtatakpan ang ating kasalanan. Okay, tingnan natin ito. Ito yung magandang halimbawa. Pag-usapan po natin si David. Okay? Ano ginawa ni David? David tried to cover up his sin. Tama? Sinubukan na pagtakpan ni Haring David ang kanyang kasalanan. Okay, so hindi na po natin babasahin buong chapter 11 ng ikalawang Samuel. Pero tingnan po natin, gusto ko lang po ipakita sa inyo, ano po ba yung naging kasalanan ni Haring David? Okay? Of course, ang ginawa ni Haring David, di ba? Inangkin niya si Bathsheba. Si Bathsheba ay may asawa. Isa sa mga pinuno noon ng Israel, isa sa mga sundalo na lumalaban. At during that time, si Urias na asawa ni Bathsheba ay nasa digmaan. So dahil ang ginawa dahil si Bathsheba ay naliligo, nakita siya ni Haring David. At si Haring David ay nagandahan kay Bathsheba. At ang ginawa niya, pinatawag niya ito at silipingan niya. To make the story short, si Bathsheba ay nagdalang tao. Nabuntis. Ngayon, ang ginawa niya, ipinatawag niya si Urias. Pinabalik niya. Ang una na ginawa niya ni David, okay, Urias, umuwi ka na sa inyong tahanan, sipingan mo ang iyong asawa. Okay? Bakit? Sa tingin niyo bakit? Bakit kailangan gawin ni David yun? Diba? Bakit ganoon? Eh, nasa tigmaan to, then suddenly, ipapatawag mo. Nako, pagod na pagod ka. Sipingan mo ngayon ang asawa mo si Bathsheba. Bakit? Kasi buntis na si Bathsheba. Para mapagtakpan yung ginawa ni Haring David na yun, at para lumabas, kung sakali magsisiping uli, si Urias, si Bathsheba, at malaman na nabuntis si Bathsheba, ang lalabas ngayon, ang ama ay si Urias. Pero ano ginawa ni Urias? Hindi siya umuwi. Bagkos siya ay natulog doon sa labas ng kaharian. At nang malaman ni Haring David to, hindi umuwi si Urias, nagtaka siya. Pero ito si Urias may kaisipan, teka lang. Di ba? Yung kaban ng tipan, yung ibang sundalo nasa tolda. Maaating ko ba na habang sila ay nagpapahinga sa tolda, habang sila ay nasa labas, mag-i-enjoy ako sa asawa ko. Kaya ang ginawa ni Urias, siya ay natulog sa labas ng kaharian. Hindi siya umuwi. So nalaman ni Haring David to, syempre, kailangan niya mag-isip. Diba? Ano yung ginawa niya? Pangalawa, inilagay niya ngayon si Urias sa unahan ng labanan hanggang sa ito ay mapatay. Pinabalik niya na sa digmaan. O sige, balik na kayo sa labanan. Pero nag-utos siya. Ano inutos niya? Ilagay mo si Urias kung saan malakas ang kalaban at hayaan mo siyang mamatay. Imagine, di ba? Sa kagustuhan niya mapagtakpan yung kasalanan niya, gumawa uli siya, nagbunga uli ito ng isa pang kasalanan. At ang kasalanan na yun ay murder. Okay, so ganun po nangyari. So, ano nangyari kay Urias? Siya ay namatay. Of course, namatay sa digmaan. Okay. So, ito na, no? So, si Haring David, pinilit niya na pagtakpan ang kanyang kasalanan. Ang tanong, ano nangyari? Maaaring sa pamumuno ni Haring David,
ay may mga nakakaalam ng kanyang kasalanan. Subalit, walang naglakas ng loob na ipahayag ang ginawa niya ito. Maaaring dahil saan? Sa takot o walang lakas ng loob na magsabi nito. Ganun na, syempre nasa position yan eh. Hari yan eh. Diba? Kung hari yung kakalabanin mo, medyo mahirap, magdadalawang isip ka. Okay? So, hindi mo sasabihin kung ano yung pagkamaling ginawa nito. Ang tendency, mananahimik ka na lang. At alam niyo po ba, sa pananahimik natin, minsan tayo ay nagkakasalanan. Ang nakakaalam, sabi ni Santiago sa chapter 4, verse 17, ang nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala. So, itong mga tao sa paligid ni Haring David, maaaring alam din nila kung ano yung ginawa ni Haring David sa asawa ni Urias. Subalit, they choose to keep quiet. Nanahimik na lamang sila. Bakit? Dahil sa takot, walang lakas ng loob. So maraming dahilan kung bakit tayo nanahimik at ayaw nating magsalita. Pero sabi natin, you cannot cover up sin. Hindi mo pwedeng pagtakpan ang kasalanan. Dahil darating ang panahon na ang kasalanan ay malalantad. There will come a time when all sin will be brought to light. Meaning to say, darating ang panahon ng lahat ng kasalanan natin ay malalantad. No? Madadala sa liwanag. Yung mga ginagawa natin sa kadiliman, darating yung panahon, ito ay madadala sa liwanag. Meaning to say, ma-reveal ang lahat ng ito. Pero sabi nga natin, there is a season for everything. Maaring hindi pa ngayon. Sabi nga natin sa unang di ba, binasa natin kay Pedro? No? Hindi pa tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Bakit? Kasi binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon. So, kung binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Hesus, bakit hihintayin pa natin na malantad ang kasalanan na ating ginagawa? Why not now? Bakit hindi pa ngayon? Bakit hindi ka pa ngayon manumbalik? Diba? Bakit hindi ka pa manumbalik? Bakit hindi ka pa magsisi ngayon? Sabi nga natin, di ba, binasa natin, kahabagan ng Diyos yung mga tao na nanunumbalik at nagsisisi. Pero kawawa yung mga tao na pinagtatakpan ang mga kasalanan na kanilang nagawa. Okay? So sa unang Korinto, chapter 4, verse 5, sabi dito ni Pablo, kaya't huwag kayong mahatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Diba? Ang linaw, sabi dito ulitin natin, no? Kaya't huwag kayong mahatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Bakit? Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman. At maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. At sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Darating ang panahon na ang kasalanan ay malalantad. Ang Diyos mismo ang maglalantad nito. Okay, tingnan natin. Sa Romans chapter 2, verse 16, ayon sa magandang balitang aking ipinapangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng lahat ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. It is God. It is Jesus. Diba?
ang Diyos mismo ang magdadala nito, ang maglalantad nito. No? Ang mga kasalanan na nakatago, ang Panginoong Hesus mismo ang maglalantad. Kaya malinaw dito. Kung babasahin din natin, di ba? Sa Kawikaan chapter 28 verse 13, sabi niya, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kaya nga ang tanong, yung bang kasalanan ni Haring David na yun, nalantad o hindi? No, tinanong din natin, pag-usapan din natin, no, si Haring David. Okay? So, namatay na si Urias, ang ginawa niya, inangkin niya si Bathsheba. At sila'y nagkaanak. Ang tanong, natuwa ba ang Diyos? Natuwa ba si Yahweh? Na sila'y nagkaanak? Of course, hindi. Hindi natuwa si Yahweh na sila ay nagkaanak. Kaya ano ginawa ni Yahweh? Sa chapter 12, isinugo ni Yahweh. Okay, basahin natin. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 1 and 2. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Kung may nakakaalam ng ginawa ni Haring David at may tao na malakas ang loob na magsalita kay Haring David, walang iba kundi yung si propetang si Nathan, dahil siya mismo yung kinausap ni Yahweh. So pagdating doon, sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Verse 2, maraming kawan at bakahan ang mayaman. Verse 3, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya ito parang anak na babae. Isinasal sa pagkain at pinapainom. Then verse 4, minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan, kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman. At yun ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Masyadong matalinhaga, di ba? Ganun eh. Pero tingnan natin, ano kaya yung naging reaction ni Haring David sa verse 5? Okay, napasigaw sa galit si David. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan. Kailangan magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Ganda ng reaction, no? Galit si David. Kasi si David ayaw niya na may inaargabyado. Pero nakalimutan niya na siya mismo, no? Dahil doon sa pita ng laman na yun, siya mismo ay gumawa nito. Kaya ano sabi sa kanya Nathan? Sa verse 7, sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ang pinapasabi sa iyo ni Yahweh. Ang Diyos ng Israel, ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. God will reveal yung bagay na tinatago natin. Darating at darating ang panahon, ilalantad ng Diyos yung mga kasalanan o yung mga pagkakamali na ginawa natin. Kaya napakapalad ng mga tao na nanunumbalik at nagsisisi sa Diyos dahil sila ay kahabagan. At kawawa ang mga tao na pilit itinatago ang kanilang mga kasalanan. Okay? So, sabi natin, ang kasalanan ay kasalanan. Kahit ano gawin natin, ang kasalanan ay mananatiling kasalanan. Kahit i-justify mo pa yan, no? Ang kasalanan ay kasalanan. And no, ito yung pangatlo. Sabi natin, no? Tandaan po natin, laging may kabayaran ang kasalanan. Tama?
There is always a payment for unrepented sin. Laging may consequences. Ano man yung ginawa mo, mabuti man o hindi, lahat ito ay may kapalit o may kabayaran. Kaya nga ganda, di ba? Uy, una sa David, di ba? Nagkasala siya. Sabi natin, you cannot cover up sin. Hindi mo pwede pagtakpan ang kasalanan. Okay? So, sa kagustuhan niya mapagtakpan yon, ano ginawa niya? At the end, nagbunga pa ng hindi maganda yun. Dahil ipinapatay niya si Urias. Kala niya okay na. Pero hindi natuwa si Yahweh sa ginawa niya. Yung bunga ng kasalanan na yun, hindi kinatuwa ni Yahweh. Kaya ginawa ni Yahweh, kinausap niya si Propeta Nathan. Okay? Then si Propeta Nathan, sumunod, sinabi yung itong talinhaga na to, at nang marinig ni David, siya ay nagalit. Pero sabi ni King Nathan, ay sabi ni Propeta Nathan, ikaw ang tao, ikaw ang lalaki yun. So sabi natin sa ikatlo, laging may kabayaran ang kasalanan. There's always a payment for unrepented sin. Tuloy natin yung kwento. No? Pero bagay, this is the principle of Bible. Sabi natin, di ba? Ano man yung itinanim ng tao, ay siya ring aanihin. Kaya nga sabi natin, di ba? Ano yung title ng topic natin? Ano yung topic natin ngayon? Ano yung pinag-uusapan natin? Whatever, ano sabi natin, no? Ano man daw yung itinanim ng tao, ay siya niya ring aanihin. Whatever a man sows, he will also reap. At ito na yun, sa ikatlo. No? This is the principle of Bible. No? Ano man yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya tuloy natin. Okay? Sabi natin dito, sa Galatians chapter 6, verse 7 to 9, babasahin po natin. Okay? Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Okay? Verse 8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. And verse 9, kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Okay, balikan din natin yung kwento ni King David. Okay, sabi sa kanya ni Nathan, o sabi sa kanya ng Yahweh, dahil sa ginawa mo ito sa 2 Samuel chapter 12, verse 10, no, to 15, ito po yung kwento. Dahil sa ginawa mong ito, at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. This is not the consequences. O ay tinatawag natin kabayaran. Okay? Doon sa kasalanan na ginawa ni Hari David. Sabi sa kanya ni Yahweh through Prophet Nathan, dahil sa ginawa mo ito, at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, verse 11, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa. At sisipingan siya kaysa katanghaliang tapat. Okay? Verse 12, ginawa mo ito ng lihim. At yung ganda, no? Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Grabe, di ba? Sabi ni Yahweh sa kanya, dahil ginawa mo ito ng lihim, walang pinakaalam eh. Siguro may nakakaalam man, ilan lang. Kasi may inutusan siya para pagkuwas Bathsheba. Inutusan niya, di ba may inutusan siya para ilagay sa harapan naman si Urias, harapan ng digmaan, para ito yung mamatay kaagad. Pero sabi ni Yahweh, ginawa mo ito ng lihim, kasi mga tao inutusan niya, maaaring walang magawa. Okay? Pero sabi ni Yahweh, ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan,
at makikita ito ng buong Israel. Iba pag ang Diyos ang gumanti. Iba pag ang Diyos ang nagbigay ng kaparusahan. Verse 13, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Inadmit niya, siya ay nagkasala. Sa confession. Nag-repent siya, yes. Namin niya, siya nagkasala. Kaya ang sagot ni Nathan, di ba? Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Okay. So, tinanggap niya o ibinigay sa kanya ni Yahweh yung kapatawaran. Subalit, hindi nagtatapos doon. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Ang naging kabayaran ngayon ng kanyang kasalanan ay kamatayan ng kanyang anak. Pinatawad siya, yes. Umihi siyang tawad, yes. Pero, sabi nga natin, may kabayaran yung bawat bagay na ginagawa natin. Ano man yung itinanim mo, aanihin mo ito. Ito sasabi ng Biblia. Diba? Whatever a man sows, surely he will reap. Ano man yung bagay na ginawa mo sa iyong kapwa, babalik at babalik din sa iyo ito. Gagawin din sa iyo ang bagay na ito. Now, ang tanong, ano yung mga kasalanan na mayroon ka ngayon na tinatago mo? Kaya sa perspective, tutunan po, no? Pagkatapos ito ay umuwi na si Nathan. Kaya ang tanong, ano yung kasalanan na mayroon ka ngayon? And up to now, ito ay nakakubli sa iyo. Ano yung kasalanan na hanggang ngayon itinatago mo pa? Well, in fact, sasabi ng Panginoon sa atin, di ba? Kawawa daw yung mga tao na nagtatago ng kanilang mga kasalanan. Subalit kahabagan ng Diyos ang lahat ng nagsisisi at lumalapit sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat. You cannot cover up your sin. Kahit na ano gawin natin, sisingaw at sisingaw ang kasalanan ito. And God will reveal ang bagay na ito. The best example na pag-usapan natin ngayon, si King David. And yet, no, kilalang hari, ang dami-daming katagumpayan. No? Sabi nga natin, a man after God's own heart. Walang iba kundi si Haring David. Kaya si Haring David ang naging best example o best illustration ng topic natin ngayon. Why? Because King David tried to cover up his sin. No, siya nagkasala. At ang ginawa niya, pinilit niya o sinubukan niya na pagtakpan ang kasalanan na nagawa niya. Ang tanong, nagtagumpay ba siya? Nagtagumpay ba si Haring David na pagtakpan ang kanyang kasalanan? No. Ito kagandahan kay Yahweh. No, ito kagandahan sa Diyos. Pag yung paningin ng Diyos ay nasa iyo. No? Pag yung favor ni Lord ay nasa iyo, hindi niya hayaan na yung kasalanan mo ay mapagtakpan. O hindi niya hayaan na magtagumpay ka, na mapagtakpan ang kasalanan mo. Ang gagawin niya, no? Kung maaari nga lang, He will reveal it immediately. Katulad ginawa niya kay King David. Di ba? Hindi na pinagtagal ng Diyos na manatili sa pagkakalugmok sa kasalanan si Haring David. Bagkus, right after chapter 11, 2 Samuel, in chapter 12, di ba? Kinausap agad siya ni Yahweh to tell him about his
sin. And to tell him na hindi niya pwede pagtakpan ang kanyang kasalanan, and at the same time, pasabihin sa kanya na yung ginawa niya ay may kapayaran. Same thing with us now. Maybe God is talking to you. Maaaring ang Diyos ay nangungusap sa iyo ngayon. At sinasabi niya, anak, huwag mo nang pagtakpan ang kasalanan na mayroon ka. Maaaring sasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, anak, bakit hindi ka lumapit sa akin? Bakit pinipilit mo na pagtakpan ang kasalanan na mayroon ka? Bakit pinipilit mo na ikubli ang bagay nito? Alam mo na hindi ka mapapabuti kung patuloy mong itatago ang kasalanan na mayroon ka. Kaya nga sa Kawikaan chapter 28 verse 13, ang linaw, di ba, sabi ni Yahweh, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ito yung nais ng Panginoon sa atin. Huwag na natin i-justify pa yung mga bagay na ginawa natin hindi tama sa harapan ng Diyos. Pagkus tayo ay magbalik loob at magsisi sa Kanya, and I assure you, the promise of God na ikaw ay kahabagan niya, it will come to pass. Mangyayari at mangyayari ang bagay nito. Bakit mo pinagdaraanan? O bakit ka dumaranas ngayon ng mga ganitong pangyayari? Because the Bible says, no, whatever you sow, you reap. Ano man ang iyong itinanim, ay aanihin mo ito. Ano man naging decision mo kahapon, kaya ang buhay mo ngayon ay ganito. Because yan ay bunga ng pagpapasya na ginawa mo kahapon. At ang nais lang ng Diyos, kung yung ginawa mong decision kahapon ay mali, it's not yet too late para ikaw ay magbalik loob at magsisi. Kung babalikan natin si King David, yes, may kabayaran yung kasalanan na kanyang ginawa. But what matters most here is that King David repented. Diba? Nagsisi si Haring David at pagkatapos ng pangyayari niyon, nagpatuloy yung kanyang magandang pamamalakad bilang isang hari. Nangyari ba'y kabayaran ng kasalanan ni David? Nangyari ito sa mga sumunod pa mga hari mula sa kanyang lipid. Nagkaroon ng pag-aaway-away, nagkaroon ng division, nagkaroon ng Northern Kingdom, Southern Kingdom, na hati-hati lahat. No? May mga haring naging masama, may mga haring naging mabuti, may mga nagpapatayan sila. Why? Because this is punishment. Ito yung binigay na kaparusahan ng Diyos. And yet, ang gusto ko makita sa atin dito, the moment na pinatawad ka ng Diyos, that's it. Napatawad ka na niya. So, kung ano man yung naging kabayaran nito, we need to face. We need to accept it. Dahil ang lahat ay may kabayaran. Ano man ang iyong itinanim, ay siya mo aanihin. Now, I challenge you. This is the time na kung saan tayo po ay dapat na manumbalik sa ating Panginoon. Tayo po ay magsisi. This is the time na sasabi sa atin ng Panginoon, anak, it's not yet too late. Why don't you come forward? Bakit hindi mo subukan lumapit sa akin? Bakit hindi mo subukan magbalik loob? Bakit hindi mo subukan na magsisi? Baka mamaya kaya kahirap na hirap ngayon. Dahil may mga bagay akong gustong ipagawa sa iyo na pilit mo na itinatago at ayaw mong gawin because of sin na nandiyan na nakatago sa iyong puso. Huwag kang matakot. Remember, sabi ulitin ko sa Kawikaan 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala
ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Tayo pong lahat ay umikip. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, salamat sa oras nito. Salamat sa mensahe na ibinigay mo sa akin para iparating sa mga tao, Panginoon. Thank you, Father God, for making me as your instrument para sa message nito. And Lord, help us, Father God. May mga tao ngayon dito, Panginoon. Maaari ang ilan po sa amin dito ngayon sa mga nakikinig. Maaari sa mga nanonood. May mga kasalanan pa na nakatago at pinipilit nila na pagtakpa ng kasalanan ito. But Lord, as your word says, Father God, na ikaw mismo yung magre-reveal ng kasalanan na ito in your perfect time. In your time. Lord, we don't want to wait for the time. Because today is the day na sinasabi mo sa amin na kami ay manumbalik sa iyo, na kami ay magbalik loob sa iyo, na kami ay magsisi at pagsisiyan namin ang aming mga kasalanan. Because Lord, ang nais mo sa amin ngayon ay kahabagan. Maranasan namin ang iyong kahabagan. Makita namin ang iyong presensya. Kaya Panginoon, sa mga tao, Lord God, maaaring tahimik lamang sila. But deep inside their heart, Father God, they are praying, Father God. At nagsasabi, at humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa mga kasalanan na kanilang nagawa. Lord, forgive them. Release your forgiveness with them, Father God. Ikaw, Panginoon, ang higit sa lahat, ang nakababati, nakaalam ng aming kalagayan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tinataas ko sa iyo ang bawat isa. Kilala mo at alam mo ang lalaman ng aming puso. Forgive us, Lord God. And thank you, Panginoon. Thank you, Lord God. Dahil tunay nga na ikaw ay mabuti sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lord, at the end of this day, Father God, magkakaroon kami ng kapayapaan. At ang kapayapaan ito ay hindi kaya ipaliwanag ng mundong ito. Dahil kapayapaan ito, walang iba, kundi ikaw ang siyang magiging peace na aming tatanggapin. Salamat, Panginoon. Salamat. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, tinataas ka namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Nawa na ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito ay tunay nga na nakatulong sa atin upang tayo ay magkaroon ng lakas para lumapit muli sa aming Panginoon, manumbalik at humingi ng tawad at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Minsan pa, purihin natin ang Diyos. Sa Diyos lamang ang papuri.